At eto nga po, palapit na po ng palapit ang impeachment versus kay Inday Sara Duterte, mga kababayan. Nako ha, doon po sa mga nagsasabi na walang magiging boto o walang hindi aabot sa one-third yung boboto para ma-impeach si Sara Duterte sa Kongreso, mukhang nagkakamali kayo. Bakit? Eto, dito pa lang ho, mga kababayan, no? Isa lang, no, ang tumutol, mga bossing. Panoorin at pakinggan ho natin ito. Iisa lang sa House Justice Committee ang tumutol sa sufficiency in substance ng ikatlo at ikaapat na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Iisa lang, paano yan? Di tuloy-tuloy ang impeachment. Si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Ay, nako, si Bong Suntay pala. Yung hindi pumanig, no? Para i-impeach ang Vice Presidente, mga kababayan, na sinasabi, hindi daw po siya DDS. Oo, yun yung sabi ni Bong Suntay, mga kababayan. Hindi daw ho siya DDS, mga bossing. Ay, naniniwala po ba kayo doon? Mukhang wala namang katotohanan. O, ayan niya. O, siya nag-iisa. O, di ba? Tsaka ho, yung naging issue niya, itong mga kamakailang araw lang ho, mga kababayan, nanadamay pa si Ann Curtis. Pag-uusapan din ho natin yan, ha? Nanadamay si Ann Curtis. Kumbaga, magawan lang ng paraan na maidepensa ang Vice Presidente kung ano-ano na yung mga pinagsasabi. Damay pa si Ann Curtis. Ayun ho tuloy, galit ang mamamayang Pilipino sa kanya. Ginawa ang botohan matapos talakayin ang ikaapat na impeachment complaint na inihain ng abogadong si Nathaniel Cabrera at inendorso ni na House Deputy Speaker Paulo Ortega at Manila 6th District Representative Benny Abante. Kapwa nakakuha ng 54 na boto ang 3rd at 4th impeachment complaints. Busod nito, pinasasagot na si Vice President Duterte sa dalawang reklamong impeachment sa loob ng... Ako po, ang tanong, sasagot kaya ang Vice Presidente? Aba, ang tagal-tagal na ho dyan, mga kababayan. Di ba? Unang beses na na-impeach ang Vice Presidente doon sa Kongreso, wala naman ho tayong narinig. Kahit anong sagot, para man lang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kumuha ng abogado, 16 na abogado, wala tayong narinig na ipinagtanggol o depensa ng mga abogado para sa Vice Presidente. Sasagot kaya talaga dito? O sasabihin, naalala niyo po nung nagdeklara ako na ako ay tatakbo sa 2028, yan po ang dahilan kung bakit nila ako gustong ma-impeach. Baka yun na naman ang sabihin, pinupolitika sila. No? Paulit-ulit na lang kung ganun, mga kababayan. 10 araw. Pero paano kung hindi sasagot si VP Duterte sa dalawang reklamong impeachment laban sa kanya? Yan. Hindi, kasi ganun na ginawa nila dati, di ba? Deadma lang ho sila eh. Pero ngayon, meron pong sasabihin si Congresswoman Beatrix Luistro kung sakaling isnabin ng Vice Presidente etong dalawang issue sa kanya. Ano po mangyayari, Madam? If she doesn't file an answer, that is considered as a denial of all the allegations contained in the complaint. Okay. Tapos po, and the Justice Committee will simply proceed to hearing this impeachment complaint. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ho, mga kababayan. Sa ginawang deliberasyon ng 4th impeachment complaint ng House panel, Miyerkules, March 4, ipinakita ang Statement of Assets, Liabilities, and Net. Sandali. Salin ng Vice Presidente. Kano yun? Total asset, 98 ba yan? Malabo na mata ko talaga. 98,462,370 and 22 cents. No? Liabilities is 88,512. Tama ba? 88 million. Ang laki naman liability niyan. Hindi. Ayun. Sorry. Total liabilities is 9.950 million. Okay, sorry, nagkamali lang ako. Tuloy. Net worth o SALN ni VP Duterte noong 2023 at 2024. 77.5 million pesos ang net worth ni VP Duterte noong 2023. 2023,
77.5. Noong 2024, nadagdagan ng 11 million. Samantalang 88.51 million pesos naman noong 2024. Malaki umano ang itinaas nito mula noong 2008. Inilabas ito sa pagdinig bilang Ilan ba yung 2008? Sinabi ba yung 2008? Atras ko nga, parang parang nalagpasan ko yung 2008. Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Duterte noong 2023 at 2024. O kita mo, lumabas ka, Shiro Kansaki, kanina binati kita pagbukas na pagbukas at pagbungad na pagbungad pa lang natin. Unang-una kitang shinout out. 77.5 million pesos ang net worth ni VP Duterte noong 2023, samantalang 88.51 million pesos naman noong 2024. Malaki umano ang itinaas nito mula noong 2008. Inilabas ito sa pagdinig bilang bahagi ng pagtalakay sa ikalimang ground for impeachment ng fourth impeachment complaint na hindi maipaliwanag na kayamanan at hindi umano paglalantad ng lahat ng ari-arian sa SALN ng Vice Presidente. We're submitting it for the record because these are public records which our colleague Inaantay ko kung ibabalita o ipapakita yung 2028 actually asked for. And if we will base it from the original SALN at 2008 to the 2024 SALN, Madam Chair, it is an increase. So Ilan yung increase nga? we leave it to the Justice Committee as to whether or not we would consider it. There was an increase of 10 As a- million pesos, Madam Chair, Sorry? from 77 million to No, the original SALN at 2008. How Which much was- is the Sabihin mo kasi yung 2028. Yung 2008. 2008, 2008 SALN? 18 million. 18 million. So, compute pa tayo dito. 18 million. So, yung 18 million na yon times 3, 54. Ang laki nga. 54. Kung apatin mo yung 18 million, 32, 72, 400, halos 1,000% ha. Ang itinaas doble-doble 18 to 88 million. Ang laki. 18. Is it 18 or 80? 18 million. Tapos, magkano? 88 million. Tapos, ang bayad kay Koopman, 150 million daw. Buwan-buwan. Putik na yan. Saan galing yung mga pambayad nila? Kung totoo, yung 150 million, ang bayad buwan-buwan kay Koopman, tapos ang SALN ng Vice Presidente, 88 million. Hindi, baka nandiyan naman po si Boss Pulong. Di ba? Siyempre, si Boss Pulong, kapatid yun. At tatay niya, yun nakakulong. Siyempre, tutulong si Boss Pulong. Di ba, mga kababayan? Kayo naman kung ano-ano iniisip nyo. Tuloy! 1/8. It's 18 million. Do you have a copy of the SALN also of 2008? We will locate it, Madam Chair. Isa naman si Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez sa kumwestiyon sa paglalabas ng SALN, gayong hindi naman umano ito kasama sa attachment ng fourth impeachment complaint. Ayaw nilang maipakita. Gagalit pa yung iba, ha? New matter is injected by our friend. Ano naman, Vice Presidente naman yun. Makita natin kung ano yung yaman niya. Kung ako ho ang nasa sitwasyon yun, mga kababayan, tapos ipapakita yung yaman ko. Tapos kaya ko naman nung ipaglaban kung saan nanggaling yung mga kaperahan na ano naman, sinabi mo, yan talaga ang kinita ko di ba? Bakit sila dedepensa, nagagalit pa? Congressman Ridon, stating about SALNs of 2023, 2024. Is that particular SALN, has that been authenticated by the Ombudsman? Do you have a copy of authentication of the Ombudsman? Honorable Ano sagot ni Redon? Ridon? I don't think that is required. It is public record, Madam Well, Chair. You know, there's no automatic authentication, public record, all the records. There has to be authentication when you go to a proceeding like this. Sinilip din Nagagalit. Ayaw nila ipaalam sa atin yung mga SALN nila. Pero ang ipinagtataka ko ho, 88 million
salin, pero ang mga ginagastos, bayad kila Koopman, halos umaabot ng 150 million daw po. 140 million to 150 million buwan-buwan. Ito ang ilang aligasyon na anya'y hindi naman pasok sa impeachable offense at walang recital of facts o partikular na batayan gaya ng panunuhol at katiwalian. Alam niyo, kabado na kasi sila mga kababayan. No? Kabado na ho sila. Tapos lalo pa nakikita nila na talaga pong yung mga congressman na handang pumirma, lumagda para ma-impeach ulit ang Vice Presidente, mga kababayan, ay lalagpas ng 1/3. Dati, nung nandun si Chis Escudero at nandoon pa yung mga senador, mga bossing, at si Chis Escudero, ang Senate President, wala silang kaba eh. No? Okay lang eh. Okay lang. Lumagpas sa Kongreso. Nandito naman si Chis. Marunong mag-dribble si Chis ng impeachment. Oh, ang daming dahilan ho ni Chis Escudero. No? Kaya siya daw aaralin pa. Kaya siya daw naka-break ng 2 buwan. Kaya siya, alam niyo ho yan. Tapos ang ending ay naging ano na lang, archive na lang ho, mga kababayan. Ngayon, hindi ho yata pwedeng mangyari yon. Ngayon po, matutupad ho yata talaga yung nakasaad sa konstitusyon ng Pilipinas na forthwith, agad-agad. Pagka merong 1/3 ng Kongreso ang lumagda, pagdating sa Senado, kailangan maging impeachment court na ho sila, mga kababayan. Forthwith, mabilisan, agad-agad. Yun ang kinatatakot nila. Dahil ho kapag kaganyan, ang nangyari, yung walang depensa, wala tayong naririnig na depensa sa kampo ng Vice Presidente, ay malamang talagang walang depensa. Kasi ho, ako naniniwala ako, wala naman ho talaga silang depensa, mga kababayan. Bakit? Kung meron, ang tagal na ho nila yung inilantad. Ang tagal na nila yung ibinahagi sa mamamayang Pilipino. Di ba, Sir Sunny Reyes? Oh,